Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? Sa mga job seekers dyan na nagbalak dito nga sa Canada, sana po ito ating video ay magkaroon man lang ng mga idea kung paano mag-apply at saan ba kayo pwede mag-apply. No? So again, marami pa akong mga videos dito. Sana po yung mapanood niyo at mapanood niyo buo. Dahil dito naman sa ating channel ay pinapakita ko sa inyo kung ano at saan kayo pwedeng pumunta. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, makinig, manood, para at least magkaroon kayo ng idea. Dahil ito po yung aking video ay makapagbigay man lang gabay sa mga kagaya ninyo na naghanap ng mga trabaho opportunity dito sa Canada. No? And again, shout out tayo dito sa ating mga Filipino na nandito, na mga barbero. No? Sila po ay nanggaling ng Pilipinas at sila po ay pumunta dito sa Canada. At sila po ay walang placement fee nakarating dito sa Canada. At yung iba dyan, siguro gumasto ng mga 70,000 no? Para sa processing nila sa mga konti-konting mga miscellaneous na mga gastos. No? Subalit sinasabi sa inyo, sa ating mga kabayan na gusto, nagbalak dito, pwede kayo mag-cross country. Kung kayo man ay nasa ibang bansa, pwede kayo pumunta dito, apply kayo online. No? And again, ito pong ating pag-usapan ngayon ay napakaganda dahil ito po ay legit agency sa Pilipinas at 40 kataong kinakailangan. So again, sabi sa inyo, sana po basahin nyo muna. Kung kayo man ay nagbalak ng trabaho dito sa Canada, magbasa kayo, okay? Magbasa muna kayo bago kayo mag-apply upang makita niyo kung kayo ba'y qualify. Kumbaga, sabi ko nga lagi na yung inyong mga resume ay dapat may competitive dahil napakarami talagang kompetensya dito. And again, meron akong mga nakakausap na mga tapos sila sa kanilang mga international student, subalit nahirapan sila maghanap ng trabaho dahil nga sa kompetisyon. No? Subalit sinasabi nga sa inyo na kayo man ay nagbalak dito, ayusin ang inyong mga resume. Importante na kayo mag-apply ng trabaho na ayon sa inyong work experience. Kung wala kayong experience sa trabaho, medyo mahirap talaga. No? Mahirap talaga yan. Subalit, sabi sa inyo, subukan nyo lang at dito naman sa Canada ay walang age limit. At dito po ay wala pong placement fee dahil pinagbawal po yan. No? Maningil ng mga placement fee at ito namang mga processing fee, normal lang naman yan. But again, sabi sa inyo, depende lang naman sa mga agency. Subalit ito po ay sana ay wala talagang mga placement fee. No? So, importante, sabi sa inyo guys, sana po itong mga videos ko ay makatulong man lang sa inyo kung paano mag-apply. At sinasabi ko rin na ako po ay isang vlogger lang, wala po akong affiliate ng mga agency, wala po akong affiliate ng mga, hindi rin ako immigration consultant. No? Ako po ay vlogger lang dito nga sa Canada. So, balit sinasabi sa inyo guys, ito pong ating pag-usapan ay nasa workabroad.ph at sana ay makapag-apply kayo dito. And again, tingnan natin kung ano bang trabaho na meron dito. Okay? Halika, tingnan natin. So yun guys, ito nga ay itong First Dynamic Personnel Resources Incorporated. Ito po ay press brake operator. No? Napakarami silang hinahanap dito at ito po ay papunta ng Quebec dito nga sa Canada. At ang kanilang application until May 11 at 40 kataong kinakailangan. So ngayon, itong ang description ay importante na kayo ay magbasa muna kung kayo ba ay qualify sa mga trabaho, kayo ba ay may mga experience dito. No? Itong bend, cut, roll, pinch, drill, weld, or otherwise shape metals to make parts or product. Documents completed work, read and interpret specification, or follow verbal instructions, check products to ensure their conformity with regards to their shop. Okay? So again, importante po yan. Kung kayo man ay may mga experience dito, subukan nyo, okay? Operate on numerically controlled press brake and then perform and programming of numerically controlled machines. Okay? So, kung ano pa man ang mga experience niyo sa pagiging press brake operator, isulat nyo. Damihan nyo pagsulat para at least itong ang agency ng First Dynamic ay kayo ay ma-qualify dito. No? And again, ito po ang kanilang qualification, 3 years work experience. Ang kanilang education dito ay mga vocational diploma, short course certificate lang. Kung kayo mga NC2, subukan nyo to. No? Have a good English communication skills and present yourself professionally. Okay?
So again, reading of plans, checking and conformity of the folded parts. And again, ito po ay walang placement fee. So balik siya sabi sa inyo, kayo po ay kukontakin ni First Dynamic kung kayo man ay qualify sa trabaho dito. So, again, siya sabi sa inyo na sa pag-apply ninyo sa mga agency sa Pilipinas, pwede kayong pumunta doon sa PUAA. Pwede kayong pumunta sa DMW. No? Marami silang mga listahan dyan. Puntahan ninyo. Kung kayo man ay nasa Cebu, punta kayo dyan sa Kapitolyo. No? Punta kayo sa Kapitolyo, manghingi kayo ng listahan ng mga agency dyan sa Cebu. Kung kayo man ay nasa Iloilo, manghingi kayo ng listahan. I know na mayroon dyan sa Iloilo, I think isa or dalawa to sila na agency dyan. Subukan yung puntahan yung PUAA. No? Dahil sila ay magbibigay ng listahan sa mga qualify or mga certify or may mga talagang legit na mga agency. No? Subukan nyo lang and ayusin nyo muna. Magbasa muna kayo bago mag-apply upang kayo nga ay malalaman nyo kung kayo ba'y qualify o hindi. Kung hindi kayo qualify, hanap lang. Mayroon naman tayong job bank, mayroon tayong Indeed. Sa job bank, mag-sign in kayo dyan. Show me how to apply. Pindutin nyo yan. Lalabas yung email. Tapos, isend nyo sa email yung inyong resume. Pagkatapos dito naman sa Indeed, kayo po ay mag-sign in. I-download niyo yung resume. Tapos, again, basahin nyo muna. Pag kayo man ay qualified dyan sa trabaho, sa tingin ninyo, apply now. Di ba? Ganun lang kasimple. Kasi, sinasabi sa inyo, maraming paraan sa mga gusto at maraming dahilan sa mga ayaw. Kaya, maraming resources dito sa pag-apply dito sa Canada dahil hindi lang naman isang website ang pwede nyo punta. Kung mayroon kayong mga kakilala na nandito sa Canada, pwede kayo mahingi ng tulong sa pamagitan na pwede ba silang maghanap ng mga employer para sa inyo. Kung mayroon kayong mga kamag-anak, gusto niyo mag-tourist, kung kayo man ay may mga sapat na mga pera na makapag-tourist kayo sa Canada, subukan nyo. No? And again, itong tourist na to ay hanggang 2025 na lang. So, subukan nyo lang na makahabol kayo and pagdating nyo dito, hanap kayo. Itong ating mga kabayan, maraming nag-PPM sa akin, mga taga-Vancouver, na sila ay mga tourist. Ang gawin niyo mag-house to house kayo, store to store kayo, mag-apply. No? Puntahan nyo yung mga opisina para at least wag na kayo mag-apply sa online. Kung dito kayo sa Canada, ang advice ko sa inyo, pumunta kayo sa mga location kung saan yung mga hiring. Puntahan nyo. Kasi malaking bagay na kayo ay pupunta kaysa i-email nyo na lang or something. Kung alam nyo ang address nila, puntahan nyo. Mag-apply kayo. Dahil napakalaking bagay. And again, meron tayong mga kabayan din dito na nagtuturist. Subalit medyo mahirap nga ang kanilang mga experience dahil hindi nga tugma sa mga opportunity na nandito. No? Ang malakas kasi na nagbibigay ng LMIA dito, yung mga food industry. No? Yan ang malakas na magbigay ng LMIA. Subalit itong ang kumpanyang oil and gas, medyo mahirapan tayo dyan. No? Medyo mahirapan tayo. Pero yung ibang companies, itong mga food industry, alam nyo na yan, mga pangalanan nyo na lang sa isip nyo, yan sila ang mabilis magbigay ng LMIA. No? At kung kayo man ay nagbalak ng truck driver dito, subukan nyo din. No? Maraming opportunity, sinasabi sa inyo. Ang problema lang dito ay ang inyong pagkukonstruct ng inyong mga resume. Dahil ang resume kasi ay siyang mag-represent sa sarili mo na, kumbaga, ano ang sinulat mo sa resume mo? Siyempre, pag hindi ka naman qualify, kaya nga sinasabi sa inyo, basahin nyo muna ang inyong mga ina-applyan upang alam ninyo kung kayo ba i-qualify o hindi. At hindi kayo nagsasayang ng oras. Dahil ang hirap, nag-apply lang kayo ng apply, tapos apply lang apply, tapos kayo, marami na po akong in-applyan, wala pa rin talaga eh. No? Importante siya sabi sa inyo na kayo ay magbasa, kayo ay mag-research, ayusin nyo, take your time. Huwag kayo masyadong atat na makarating dito, tapos pagdating nyo dito, gusto nyo umuwi dahil napakalungkot ang buhay. Lalo na pagdating ng winter na napakalamig. No? So, balit siya sabi sa inyo na dito sa Canada, importante determinasyon. Kung kayo man ay pumunta dito dahil una ay malamig, lalo dito sa Calgary, malamig, no? Malamig. Kung tag-winter, ngayon nga may mga snow pa para makita nyo. Yan Di ba? May snow. So, kaya nga sabi sa inyo, talaga dito ay napakaganda ng weather past few days and then ngayon, ito na, nag-snow. Bukas, maganda ng weather. So,
talagang napaka-abnormal ng weather dito sa Calgary. Subalit siya sabi sa inyo, kung kayo man ay interesado makarating dito, subukan nyo lang. No? Subukan nyo lang. Try your best. Pero siya sabi sa inyo na mag-research kayo kung gusto nyong magbasa-basa kayo. Kasi kung hindi kayo magbasa, talagang mahirapan kayo dito. No? Subalit siya sabi sa inyo guys, pwede nyo i-share to ating mga videos sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na gusto at nagbalak pumunta sa Canada na sana po ay makapagbigay din ng mga ideya kung paano ba mag-apply. No? Marami tayong mga website dito, sinasabi ko kanina, na pwede ninyong puntahan. At kung meron kayong mga katanungan, mag-comment lang kayo dahil ako na may sasagot. Huwag lang po kayo magtanong sa akin na paano mag-apply dahil andito na nga sa mga video ko. Apply kayo online, ilalagay ko yung kanilang email address ni First Dynamic para at least kayo madali ang buhay nyo sa pag-apply dito nga sa Canada. So, ganun po mga guys. Again, kung hindi pa rin napag-subscribe, sana po ay makonsider i-like, i-subscribe, at huwag nyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo. Ito yung meron ko in-upload dito nga sa ating channel. So, ganun po mga guys. Sana po ay meron kayong nakukuha dito sa ating YouTube channel. At we'll see you again next time. So, ganun po mga guys. Ako po ulit si Noy Tebs. God bless and have a wonderful day.